10 bagay na gawin kung bigla kang yumaman. Welcome sa Pinoy Wealth Channel. Ito ang channel kung saan pag-uusapan natin ang lahat ng bagay tungkol sa kayamanan, negosyo, at tamang pag-iisip tungo sa pag-asenso. Bagamat sobrang bihira, may mga pagkakataon talaga na ang mga tao ay biglaang nabibiyayaan ng malaking halaga ng pera. Ang pinakakaraniwan ay sa pamamagitan ng pagmana ng yaman mula sa yumaong kamag-anak. Ang iba naman ay sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng sugal tulad ng pagkapanalo sa loto o kahalintulad na mga pagkakataon. Ngunit hindi lahat ay handa sa biglaang pagbago ng kanilang kapalaran, at maaari mawala nila ito ng mabilisan. Ayon sa statistics, mahigit sa 70% ng mga nananalo sa loto ay nauubos ang kanilang bagong yaman sa loob ng 3 hanggang 5 taon. Nangyayari ito dahil wala silang kaalaman kung ano ang gagawin sa pera, hindi sila sanay at labis silang nagmamadali na gastusin ito. Kaya't napakahalaga ng pagkakaroon ng plano, sapagkat ito ang maaring magdulot ng pagkakaiba kung ang perang ito ay magiging isang biyaya o isang sumpa. At ngayon, tingnan natin ang 10 bagay na dapat mong gawin kung bigla kang yumaman. Number 1. Huwag ipaalam kahit kanino. Ito ang iyong pangunahing prioridad pag malaman mo na bigla ka na palang mayaman. Isara ang iyong bibig. Likas na sa atin ang magbahagi ng magandang balita sa lahat ng kakilala. Ngunit di lahat ng magandang balita ay dapat nila malaman. Ang bagong yaman mo din ang nagbibigay sa iyo ng lakas loob na harapin at sigawan sa mukha ang iyong mga kaaway, at tuluyan na silang kalimutan. Pero iyan ang ginagawa ng mga taong mahirap. Hindi ka na naghihirap kaya't ang privacy ang pangunahing layunin mo. Sasabihin mo sa kanila ang iyong kapalaran sa tamang panahon. Number 2. Huwag mo na umalis sa trabaho. Ang pag-quit sa iyong trabaho agad-agad pagkatapos kumita ng pera ay ang unang dominong babagsak na mga pangyayari na maaring magdulot ng pagkawala ng yaman sa loob lamang ng ilang taon. Hindi tayo linikha para maging mapagsarili na di produktibo. Maging tamad ka man o hindi, kailangan mo nang may ginagawa. Kung hindi ka magtrabaho, maaaring ito ay magdulot ng pag-aaksaya ng iyong magandang kapalaran. Bagamat lahat tayo ay nangangarap na pagsasabihan ng ating mga boss ng isang malutong na FU, dapat rin nating intindihin na ang inyong damdamin sa trabaho ay medyo nagbabago na. Ito ay kapangyarihan na meron ka na, sapagkat ngayon maaari ka nang umalis kung kailan mo gusto. Ngunit, sa kabila nito, mainam na panatilihin ang iyong trabaho at ipagpatuloy ang iyong buhay. Number 3. Huwag magsimula agad ng negosyo. Lahat tayo ay may pangarap na maging boss ng malaking kumpanya, at magbigay utos sa iba. Gusto rin nating tingnan ang iba't ibang negosyo at sabihin sa sarili na madali lang yon at kayang-kaya ko din gawin. Ang totoo niyan ay 9 sa bawat 10 negosyo ay nabibigo. Naubos mo na ang iyong swerte sa pagkamit ng di inaasahang yaman sa simula, at ang swerte ay hindi dapat asahan na maging susi sa pagtatagumpay ng iyong negosyo. Magsimula ka palagi sa maliit, makipag-usap sa iyong financial advisor, o sa ibang taong may malalim na karanasan. Magtabi ka ng oras sa pag-aral sa mga negosyong umunlad, at mga negosyong bumagsak. Huwag kang magpadala sa ilusyon ng potensyal na kikitain kapag nagsisimula ka. Kadalasan, gigisingin ka ng realidad at ang ilusyon na ito ay mawawala, gayon din ang mga pondo na inilagay mo dito. Number 4. Bayaran ang mga utang. Ito ang una at ang nag-iisang gastusin na dapat mong tuparin. Ito'y kailangan dahil ang utang ang nagpapahirap sa iyong buhay. Sa oras na pumasok na ang pera at hawak mo na ito sa iyong account, bayaran na agad ang lahat ng iyong mga utang na naipon mo sa mga panahon, at itigil mo na ang magkaroon uli ng bago. Dahil sa kayamanan na nakamit mo, iisipin mo na di mo na problema ang pera at sa mga ilang pagkakataon ay pwede pa uli humiram ng pera sa iba dahil mababayaran mo ito agad, ngunit hindi ito totoo. Bayaran mo ang iyong mga utang at iwasan mo nang magkaroon ng karagdagang utang para kahit paano ay mabawasan naman ang mga problema mo. Number 5. Huwag mo na galawin ang pera. Kapag nakarating na ang pera sa iyong bank account at nabayaran mo na ang iyong mga utang, pabayaan mo muna ang pera sa iyong account. Hindi ang pera ang problema dito, kundi ikaw mismo.
Hayaan mo muna ang sarili mo na magproseso kung paano gagamitin ang pera. Mabisang paraan din ito para makaiwas sa impulse buying at aksayahin ang pera sa mga bagay na di mo kailangan. Napakalaking pagbabagong pinansyal ang nangyari sa'yo, ngunit walang kailangan magbago sa pagkatao mo. Kung simple lang ang buhay mo dati ay pwede naman simple pa rin ito. Ang pinakamahusay na payo ay huwag galawin ang pera sa unang 6 na buwan. Araw-araw, mag-iisip ka kung ano ang gagawin mo sa perang iyon, at makikita mo na sa mga 6 na buwang ito, ang mga plano mo ay pabago-bago at habang tumatagal ay mas iisipin mo lang ang mga bagay na importante. Kaya't hindi ka dapat maging impulsive sa iyong mga hakbang. Number 6. Ayusin ang iyong kalusugan. May pera ka na ngayon, at marunong ka nang umiwas sa impulse buying sa mga bagay na di mo kailangan. Ngunit baka ang kapalit naman nito ay gumastos ka ng lubusan sa mga masasarap at mamahaling mga pagkain. Hindi mo kailangang maging biktima ng iyong sariling maling desisyon sa puntong ito. Magsimula sa isang kumpletong medical check-up at pagkatapos ay simulan ang mas mabuting pangangalaga sa iyong kalusugan. Maglaan ng mas maraming pansin sa mga kinakain mo at hanapin ang paraan upang mapabuti ang iyong kalusugan. Kung gagastos ka ay mainam paggastusan mo ang mga bagay na makakabuti sa kalusugan mo gaya ng matinong healthcare, regular na check-ups, simpleng gym equipment, at pagkain na mayaman sa nutrisyon. Number 7. Matutong mag-invest sa sarili. Kailangan mong matuto bago gumastos kung nais mong mapanatili ang pera. Kailangan mong magsimula ng pag-aaral ng pera dahil hindi ikaw ang nakabuo ng yaman at dahil hindi mo alam kung paano palaguin ang pera. Dapat kang maging isang financial literate na tao. Dapat mong maunawaan kung paano gumagana ang pera bago mo ito umpisahang palaguin. Kung hindi mo ito bigyan ng pansin ay maaaring magbigay daan para abusuhin ka ng iba. A fool and his money are soon parted, ay isang sikat na kasabihan sa buong mundo dahil ito'y totoo, at hindi mo nais na maging isang tanga o fool. Mayroon ka ngayon labis na oras, kaya't magsimula kang mag-invest sa iyong sarili. Ang karaniwang tao na nagmana o nanalo ng ganito kalaking halaga ng pera ay hindi isang eksperto na namumuhunan. At huwag subukan maging isa. Sa halip, inirerekomenda namin na magsimula ka sa mga pangunahing konsepto. Kung ikaw ay nasa ganitong sitwasyon ngayon, may 2 libro kaming mairerekomenda sa inyo. Ang una ay ang Money Master the Game ni Tony Robbins. Ang pangalawang rekomendasyon ay ang Rich Dad Poor Dad ni Robert Kiyosaki. Ang mga libro na ito ay magtuturo sa iyo ng lahat ng kailangan mong malaman kung paano ang isang normal na tao ay maaaring magpalago ng kanyang kayamanan sa kanyang buhay kahit na walang malaking puhunan sa simula. Number 8. Maging komportable na tama lang. Asikasuhin mo ang mga gastusin sa iyong bahay, pero huwag kang lumipat sa isang lugar na tinitirhan ng mayayaman. Ito ang pinakakaraniwang pagkakamali na ginagawa ng mga atleta. Bumibili sila ng napakamahal na tahanan na may kasamang mga pangmatagalang gastos tulad ng property tax, regular maintenance, at iba pa. Hindi lang ito gastusin na napakalaki, ito ay karagdagang mga utang din na pangmatagalan sa iyong buhay. Huwag bumili ng kotse para sa bawat miyembro ng pamilya. Ang mga kotse ay mga liability, at ang iyong pera ay nasasayang sa collection mo sa driveway. Ang layunin ay ayusin ang iyong buhay, hindi baguhin ito o baguhin ayon sa kung ano ang iniisip mo na dapat maging buhay mo. Number 9. Huwag magpautang sa mga kakilala. Hindi tatagal, lalabas din ang balita tungkol sa yaman mo. Alam na ng lahat na may pera ka na ngayon, pera na hindi mo pinaghirapan, kaya't may mga tao na nag-aakala na may karapatan sila sa pera mo. Lahat ay magsisimulang manghingi ng pera na hindi mo na makikita kung pakawalan mo ito. Lahat sila ay may mga bagong negosyo, bagong proyekto, bagong ideya, at mga problema na maaring malutas ng pera. Ngunit ang perang ito ay insurance mo laban sa kahirapan, at mapapasawalang bisa ito kung basta mo lang ipamigay. Dahil dito ay maaari rin maituring ito na isang sumpa. Masisira ang relasyon mo sa mga kakilala mo kung bigyan mo sila ng pera na di nila mababalik sa'yo. Kung hindi mo naman sila pagbibigyan, magagalit sila sa iyo at sira pa rin ang relasyon mo sa kanila. Mabuting hawakan mo na lang ito. Number 10. Maging maingat lagi.
Bakit mo pa ilalagay ang sarili mo sa panganib? Nasa mahalagang posisyon ka kung saan maaari kang magbigay ng pangmatagalang benepisyo sa iyo at sa iyong buong pamilya kung ikaw ay magiging maingat. Huwag mong ilagay ang iyong pera sa mga kahina-hinalang negosyo. Huwag mong subukan ang iyong swerte at asahan na magdodoble agad ang iyong investment. Magpasalamat ka na lang at maging maingat. Ang pinakamagandang gawin ay magpakatino na parang ang pangyayaring ito ay hindi nangyari, at tila ba ang iyong utang at mga problema sa pera ay nawala na. Ngayon, mamuhay ka ayon sa mga palatandaan na ito at magiging maunlad ka. At dyan na nagtatapos ang video na ito. Sana nagustuhan nyo at marami kayong natutunan. Maraming salamat sa pagnood, at magkita ulit tayo sa susunod na video.